meron akong nakita guys dito sa social media, maraming nagtalo-talo tungkol sa paglalagay ng bakal sa isang kalsada tulad nito. Maraming nagtatalo dito sa comments na kung ano lang pinagsasabi, kumbaga may biro, meron namang seryoso. So base sa nakita ko dito, magbibigay lang ako ng konting reaction, credit to the owner of this picture. So makikita natin sa picture na to na ang kalsada na ginagawa nila ay nilalagyan nila ng bakal. Una, i-discuss ko muna sa inyo yung approach ng base sa DPWH standard na approach ng paggagawa ng kalsada sa primary highway or secondary highway, ganon. So actually sa pagtatalo-talo nila na dapat daw may bakal o wala, actually pwede pareho may bakal o wala. Ayon sa DPWH Blue Book item 311, sinasabi na this item shall consist of pavement of Portland cement concrete with or without reinforcement constructed on the prepared base. Ibig sabihin, may option ang maaaring gumamit ng reinforced o non or unreinforced concrete pavement, depende sa requirement ng proyekto. Tama naman actually, depende sa requirement sa primary highway or secondary highway or ganun. So pipili lang kung ano ang gusto i-design base sa lugar na gagawa ng proyekto, kung saan nababagay ang isang proyekto. Meron silang option, yung ang tawag doon, yung tinatawag na fully reinforced, at saka yung tinatawag nila na GPCP, yung jointed plain concrete pavement, yun ang tinatawag. Yun ang piniling approach kadalasan dito sa atin. Kaya huwag kayong magtaka na walang bakal sa highway or secondary road, kasi dalawa naman ang option yan Yun ang tinatawag na PCC pavement unreinforced at saka PCC pavement reinforced with reinforced steel bar. Kumbaga ang piniling approach ay ang GPCP. Kaya mostly nyo makikita na walang bakal or karamihan. So ito, ang karaniwang disenyo kasi dito sa atin sa Pilipinas ay GPCP, jointed plain concrete pavement. Plain concrete na may construction joint na hindi puno ng steel reinforcement. Actually, ang dahilan kung bakit walang full layer steel bar sa rigid pavement, ang concrete pavement ay sapat na matibay sa sarili nito. Plain concrete or high compressive strength. Ayon sa DPWH Blue Book item 311, Portland cement concrete pavement, hindi kailangan ng continuous reinforcement. Tulad ng nakikita natin ito na hindi na daw gaanong kailangan yan kung nasa tama lang ang methodology. Kasi ang concrete ay mataas na ang compressive strength niyan. Mataas na siya, 3,000 PSI, ganyan, mas mataas pa. At saka siya nakalisensya sa 28 days. Sa tamang kapal, usually 230 to 280 mm, kaya na ng slab magdala ng load ng hindi nababasag. Ang reference natin yan is DPW Standard Specification for Highways 2013 item 311 section 311.1-311.2. Actually yun ang pinili ng yung approach na yun, yung GPCP. Yan ang tinatawag na joint plain concrete pavement. Gumagamit na lang ng load transfer, yung dowel or rebar na nakikita nyo sa construction joint na mayroong rebar dyan na dowel. Yun ang ginagamit instead na full reinforcement. Kumbaga ang dowel kasi nagsisilbing load transfer sa joint, ay hindi sinasalo ng rebar sa slab, kundi sa dowel bars at tie bars na nasa joint lang, hindi buong slab. Mas mura at mas madali i-maintain. Kumbaga, joints are used to control cracking, hindi rebars. Ang joint ang nagko-control ng cracking, yung construction joint. Concrete pavement ay jointed plain concrete pavement, GPCP, kung saan gumagamit ng construction joint or contraction joint kada 4.5 to 6 meters. Ang cracking ay inaasahan at kinokontrol sa pamamagitan ng jointing, hindi ng steel bar. Hindi kailangan ng rebar para i-resist ang thermal cracking dahil may control joints na. Yun ang purpose nun. Kaya yung nakikita nyo walang rebars, kasi mostly naman dito sa atin nakikita nyo kahit isang kalsada, mostly walang bakal na continuous, kumbaga joint lang sa construction joint. Kasi ito, sa totoo lang, cost efficiency nito mas mura at mas madaling gawin. Kumbaga cost effective siya ang unreinforced pavement dahil mas konti ang material, walang welded wire mesh or rebar. Mas mabilis i-form at i-pave. Mas simple ang maintenance dahil madaling palitan per slab section. Sa laki ng proyekto ng National Roads, malaking matitipid kung walang full reinforcement.
since may maintenance naman. Design life is achieved without full reinforcement. Actually, ang standard na ito ay expected to last 20 to 25 years, sigit pa, kung basta tama ang concrete mix, maayos ang subgrade, subbase, at may drainage joint at curing. So, actually, yung exemption ng full layer reinforcement, kumbaga CRCP, continuously reinforced concrete pavement, ay ginagamit lang sa mga special cases actually, sa airport pavements, port container yards, areas with poor soils, or soft clay, ganyan. Continuously reinforced concrete pavement, rare in the Philippines. Kasi nga, ang reason niya, mataas na ang concrete compressive strength ng concrete. Kaya ang ginagamit, yung load transfer na lang ng joint, hindi kailangan ng full rebars. So may joint para sa mga cracks. Control cracking, ginagamit ang construction joint. Mas mura at simple, wala nang kailangan na mesh or rebar placing. Basta abot na yan ng mga ilang years, sapat na ang thickness na at saka joints. Basta nasa tamang materials na ginamit, nasa tamang methodology, yun ang importante, at saka nasa tamang design. Kaya yun ang reason kung bakit walang bakal. So ngayon naman, balik tayo dito sa ito naman, okay naman to. Obviously naman, mas matibay ang may reinforced steel bar. Totoo yun, mas matibay. Pero dapat, kung maglalagay ka ng steel bar o papatibayin mo talaga, dapat lubos-lubusin muna ang paggagawa ng tama base sa design, specification, at sa code. Dapat i-implement ng tama para hindi masayang ang resources gaya ng materialis, rebar, cement, etc. at saka labor cost. Tulad dito, with all due respect sa gumagawa nito, napapansin ko, tingnan mo ito, hindi siya compacted. Tapos yung gravel bedding ay hindi tama. Dapat ito may corresponding thickness ito sa design. More or less ginagawa nito is 4 inches na gravel bedding. At saka bago lagyan ng gravel bedding, it should be compacted. Kailangan compacted siya na aabot ng 95% to 100 compaction para matibay. Since nakasandal dito or nakalapat yung pavement, yung concrete. So, gaya nito, is sayang lang itong bakal na to. Since alam mo kung bakit sayang. Kasi kung binuhusan ito na ganito, kahit may bakal pa yan, magsisettle yung lupa since hindi siya compacted. Magkakrak pa rin ng simento. So sayang lang din ang effort. Ang maganda dito gawin, pinapalitan itong mga putik na to. Di ba, maputik, basa. Papalitan niya ng good soil yon. Ito yung soil din, ikukumpak yan hanggang ma-reach niya yung tinatawag na compaction requirement base sa code na 95% to 100%. Ngayon, pag kinumpak na, paano natin malalaman na 95 to 100% ang compaction? So ngayon, mag-FDT tayo. Kailangan natin mag-FDT niyan. I-FDT natin, kumbaga yung tinatawag na field density test para malaman kung ano ang percentage of compaction. Maraming method ang FDT. Marami. Isa lang ang ganitong ito, tulad na nakikita nyo, isa lang yan sa mga paraan para makuha ang compaction percentage. So ngayon, kung compacted na, saka mo na babakalan. Babakalan mo na base sa design requirement, sa spacing na nakuha, RF steel, saka spacing ng transverse saka longitudinal, gaya nito pag ganun. Tapos pag nalatag mo na, dapat yan may tinatawag na spacer sa ilalim para nakaangat sa lupa, hindi siya nakadikit. Meron siyang concrete cover na pagka direct to or exposed sa earth is 75 mm minimum. So lagyan para hindi mag-penetrate yung moist at saka tubig, para hindi makurod yung bakal. Kasi pag nagkurod yan, mag-i-expand yan dahil sa kalawang, magka-crack ng simento, mag-spalling na siya. Makikita na yung lalabas na yung bakal. So wala din, magka-crack din, sayang. Kaya ganun dapat ang ginagawa. Since papatibayin na lang, di ayusin na yung paggawa, yung correct methodology na. Ngayon, pagkabuhos naman, kailangan maayos. Kumbaga yung saktong concrete mixture. Kung anong design requirement, ano ba, 3,000 PSI, 3,000 PSI ang buhos. Para maging ganun. Saka ito double layer, kahit di na double layer yan, basta tama lang ang construction implementation at methodology. Kahit single layer lang sa ilalim yung bakal, okay na yan kasi ang konkreto malakas yan sa compressive strength. Kumbaga ibig sabihin ng compressive, yung pag-compress, yung inapakan ng heavy traffic or dinaanan ng sasakyan, yung kinocompress niya, hindi siya basta nababasag kasi malakas siya. Yun ang purpose ng konkreto, yung compressive strength malakas, at saka naman ang bakal ay sa tensile stress malakas. Kaya kung ayusin dapat yung para maging totally matibay, maging matagal. Ang disadvantage lang nito, hindi cost effective, mahal ito pagka marami ka nang gagawin. Pangalawa, ang pag-repair nito mahirap tibagin.
Kasi may bakal pag kasi sakaling i-replace. Pero sobra matagal naman to kung maayos lang ang pagkakagawa. Matagal to bago masira. Lalo na double layer. Kung double layers, tingin ko overdesign na yan. Hindi naman nata to highway. Ano lang to, secondary road lang to eh. Kaya pwede na to kahit nga walang bakal dito, basta tama lang methodology, tamang materials ang gamitin, sakto ang budget para dyan. Matibay yan, actually matibay. So, yung mga huwag na kayong malito kung bakit walang bakal or meron bakal, kasi nga may option yan. Yung tinatawag na CRCP, Continuously Reinforced Concrete, at saka yung isa ay yung commonly na ginagawa dito sa Pilipinas ay Jointed Plain Concrete Pavement, GPCP. Ito ang inadapt dito sa Pilipinas kadalasan, mga 90%, 95% na mga project. Pero matibay yan basta tama lang methodology, at saka tama ang budget, tama ang paggawa, implementation, tamang materials ang gamitin. So yan lang ang masasabi ko tungkol dito. Thank you and God bless.